Okay, magandang gabi po sa inyo lahat at welcome sa isa na naman tatangal ng ating Sports Corner PH interviews on a Monday morning. Monday evening pala rather. So mga kabaro, kasama po natin ngayon ang mga miyembro ng Team 7-Eleven Philippines na pinadala po doon sa Phuket, Thailand. Last weekend, nag-compete po sila, tumakbo po sila sa Laguna Phuket Marathon at we shared some good news dahil ang karamihan sa ating mga Filipino runners, so majority of the members of the team ay nakapodium overall and of course sa age groups na kanilang sinasalihan. So without further ado, makakasama po natin ang dalawa pa lang sa tatlong miyembro ng koponan na tumakbo dyan sa Phuket. Unahin natin ang champion sa 42-kilometer men's, si parang Arlan Abois. Parang Arlan, good evening. Welcome to Sports Corner. Good evening po sir at good evening po sa mga nanood sa iyo ngayon. And ang bronze medalist sa 21-kilometer women's, disclaimer din po, siya din po yung gold medalist doon sa Asian Masters Athletics Championships back then, si Nea Ann Barcena. Nea, thank you so much for joining us po. Salamat din po, sir. Good evening po sa mga viewers tonight. Oh, okay. Si Paring Richard Sarano, I think he could not make it tonight dahil nag-PM na siya sa akin na meron po siyang military activity po dyan sa Philippine Army. Kaya mukhang hindi na natin siya makakasama pa dito sa ating interview. Anyway, so at least kayong dalawa ang makakasama namin dito sa ating panayam. But first of all, kamusta na po kayo? A week after nitong competition dyan sa Phuket, of course, kasama ang the whole contingent ng 7-Eleven Run Philippines at nakapag-uwi kayo, bumalik kayo sa Pilipinas na may dalang medalya nga sa inyong palad. Nea, ikaw muna. Ladies first. After ng game namin, so naka-recover na naman ako. So nito ang nakarang Sunday, yan, kasama ko si Arla, nag-compete ulit kami. Then, yan, nag-second ako. I think si Arlan, second din. So ngayon, napakaganda ng naging preparation namin sa bago mag-Phuket Marathon. Talagang pinagandaan namin yon. Then syempre hindi lang yun ang aming susunod na mga competition. Marami pa. So ano yan, naka-periodize yan. So ano yan, talagang pinaghahandaan namin, hindi pwedeng pagkatapos ay wala na. So kailangan namin mag-recover ng maayos kasi marami pa yung susunod. And syempre, sa susunod na 7-Eleven, mas gagalingan pa namin. What about si Paring Arlan after nito competition? Dumiretso ka pa sa isa pang competition, fun run na sinalihan mo last weekend. Yes po sir, mabilis lang naman po ako naka-recover sir kasi naka-prepare naman po ako ng maayos ng sa Portito kaya bilis lang ang recovery ko. Kaya nag-try ako na sumali ng fun run kung okay na ba yung pa ako. Yun, okay naman po at nakaka-recover naman. Okay. So, ito pong delegation natin is comprised of all podium finishers, all winners sa lahat ng legs. Well, ganyan din ang format niya ng 7-Eleven Run kapag nagpapadala nga ng mga runners sa iba't ibang mga competitions. Yung top 3 sa Manila, sa Iloilo, sa Cagayan de Oro, yun po yung mga legs ng Run 7-Eleven na yung taon. Ang 42, 32, and 21 ang pinadala po doon sa Phuket, Thailand. Pero walang 32 kilometers doon sa Phuket. So 42 saka 21 ang mga categories na andun ang ating competition. By the way, ano yung placing ninyo last time doon sa 7-Eleven Run? Doon sa legs ninyo before that? Ako sir, overall kasi second ako, si Tin Halasgo yung first sa best time. So, pero sa Manila leg, ako yung first. But of course, best time kasi yung kinukuha. So, si Tin Halasgo yung first, ako yung second, then si Cherry Andrin from Cebu yung pang third. What about si Sir Alan doon sa 42? Pang overall ka at saan led ka sumali?
Sa akin naman po sir, sa Cagayan po ako nalig tapos 21 kilometer lang po yung sinalihan ko. Nag third place lang po ako sa overall. And of course, ano ba yung pakiramdam nung nilabas niya ng 7-Eleven yung final list na kayo pala yung ipapadala nga sa competition? Kasi nasanay tayo, sina Arlan, si Richard Salano, si Christine Aliasgo, at ikaw rin, Nea, isumasarin nga sa iba't iba mga international competitions. But of course, iba talaga pakiramdam na mai-represent din ang bansa natin. And of course, yung sponsor natin, yung nag-shoulder ng lahat ng mga all expense paid trip niya, yung 7-Eleven. Sir Alan, ano pa kanamdam nyo na naulit na naman inyong pagsabak ninyo under the 7-Eleven banner? Masarap po sa pakiramdam sir kasi malaki po ang tulong ng 7-Eleven sa mga atletang Pilipino. Dahil sa kanilang ginawang series dito sa atin, nabigyan po ng ibang runners na mga nagkukumpit din, nabigyan nila ng opportunity na makapaglaro sa ibang bansa. Kaya ang laki po talagang tulong ng 7-Eleven. Okay, last year, Sir Alan, nag-compete ka dun sa Malaysia yata, yung uling participation natin. Sa Thailand po yun, sir. At Sa saka sa Thailand Vietnam. din, last year. O Pero nasa sumali Vietnam po. ka? Yes po, sir. Kakatapos lang po yun ng SEA Games kaya wala akong masyadong magandang performance doon kasi galing ako sa pahinga. Okay. Si Nea naman, first time mo rin na mag-compete under the 7-Eleven banner o nakapag-join ka na before? Actually, nakapag-join ako before. So ngayon mas excited, mas relax. Iko-compare ko lang to sa yung preparation ko. Kasi syempre pag nag-world major ako, syempre gastos ko yun, 'di ba? So talagang medyo iba yung preparation pag free yung wala kang ibang iniisip. Ito kasi talagang all expense paid. So naka-focus ka lang talaga sa sa pagti-training kasi syempre may mga sponsor tayo, pakita naman natin magandang performance. So nakaka-inspire na magaan mag-training nang wala kang ibang iniisip. Unlike sa may ibang competition. So talagang syempre, pinaghihirapan ko 'yon. Pinagtatrabahunan ko 'yon. And of course, Ma'am Nea, karamihan talaga sa mga runners na pinadala natin under the 7-Eleven flag are of course mga veterans, mga first timers na makapag-international, and of course nakapag SEA Games din. So ano ba yung nakikita mong progress o camaraderie kasama yung mga iba't ibang mga miyembro nga ng 7-Eleven coming from different fields, diverse fields pagdating niya sa running or marathon, Ma'am Nea? Alam mo, nakakatuwa kasi ako yung pinakamatanda dun sa group, may mga bata pa. So, proud ako sa sarili ko na kahit ganito yung age ko, kumbaga, napapatagal ko yung kung anong meron ako. Naisip ko na siguro tama yung nagiging progress mula kasi syempre nung elementary, high school, college hanggang ngayon still running kasi nakita ko ibang kasabayan ko medyo yung iba na stop na ganon. So yung nakikita ko yung sa mga kabataan kumbaga naku-compare ko yung sarili ko. Sabi ko, dati hindi ako ganyan. Tapos sila ang lalakas na ngayon. Parang iba-iba. Iba yung nature nila ngayon. And sila, kumbaga talagang uhaw. Talagang masaya sila sa mga sa nangyayari sa kanila yun. Kasi like yung 7-Eleven, di ba? So yung 7-Eleven pupunta yun sa iba-ibang lugar. Hindi na sila pupunta sa Manila para mag-compete, para makasali sa mga gantong klaseng palaro. So talagang nakakatuwa sila. Sobrang nakaka-inspire. Okay. So how about the preparations for the said event? Ano ba yung mga ginawa ninyong mga pag-aanda? Ano ba yung mga winning mantra ninyo o winning mindset para dito sa competition na ito? Lalo na ang inaabol ninyo is to claim the top podium finish and of course para ma-representa natin ang Pinoys sa international level ng fun run. Miss Nea muna. Ako kasi sineset ko kailan ba yung ano ba yung goal ko. Kasi doon ako nagsisimula, then kailan ba yung race. So inaayos ko 'yan. Hindi pwede akong race ng race kasi pwede kasi akong ma-injury. So talaga pinaghahandaan ko yun ano ba ang kailangan nutrition, tamang preparation.
So, sa pag malapit na yung game, syempre, dapat handa-handa na tayo. Hindi natin pwedeng sabing, ay, malapit na, ganyan, relax na ako. Hindi, lalo ako nagpupursige kasi hindi pwedeng pa-relax. Kaya international competition to eh. So, kumbaga, pinaghandaan tayo ng sponsors natin, pinili tayo. So, dapat, galingan natin sa training, then lalo na sa competition para ipakita naman natin sa sponsors na talaga karapat dapat tayo. Okay, what about si Sir Alan? How's the preparations para dito sa competition? Nakatulong ba na malaki yung pag-immerse o pag-expose niya sa iba't ibang mga competitions locally para at least mag-gain yung progress din nyo physically, mentally para dito sa inyong pagtakbo nga sa Phuket? Yes po sir, sa akin po kasi sir, kapag may pinaghandaan talaga ako na competition, nakapokus lang po talaga ako sa isa. Kaya hindi na ako nag-iisip ng ibang laro. Kung ano lang po yung pinaghandaan ko, doon lang po ako nakatutok talaga. Kasi hindi ko gusto na ginastusan ako ng sponsor tapos pumunta lang doon na hindi magbigay ng magandang performance. Yun kasi ang isang kwanse rin ng atleta na magbigay talaga ng isang magandang performance na pinadala dun sa ibang bansa. Okay. By the way, si Sir Alan is also part of the national team. Kaya nga ang suot niya na yun is of course yung jersey nga ng ating Philippine team. And nag-join ka rin pala dun sa National Open dyan sa Pasig before. Ang alam ko, nag-gold ka sa 5,000 meters sa Pasig, no? Ah, sino po sir? Ako po ba sir? Oo, nag-gold ka, nag-podium ka doon sa 5,000 or 10,000 na long distance doon sa Hindi Pasig. po ako nakakuan sir. Kasi dikit lang yun sa kuan sir Bukit. Bali, ginawa ko yung National Open. Ginawang warm up ko lang yun na tinarget ko lang yung gusto kong time. Pang-apat lang po ako sa 10K sir. So pang-apat pala doon sa Opo sir. competition. But at least, nakatulong din ng malaki ito upang ma-project yung magiging oras ninyo para sa nalalapit na pagtakbo nga doon sa Laguna Phuket Marathon. And we're so glad na, of course, maganda yung pinakita nga na resulta pagdating na sa competition. So let's go to the assessment right away. By the way, shout out kay Sir Jun Ang nga pala na nakikinig din sa atin from 7-Eleven and of course ang ating mga kasama dyan sa 7-Eleven na very supportive nga sa aming page. So, you won the men's 42-kilometer run. Ang oras na binigay natin is 2 hours, 34 minutes, and 18.25 seconds. Katapat yung iba't ibang mga runners mula sa Pilipinas, mula sa Thailand, and of course, different running enthusiasts from all parts of the world dito sa men's 42. So, what's your assessment? And of course, dala-dala mo siguro yung dugo, pawis talaga sa pagtakbo hanggang sa makarating nga ng finish line. Ikaw pa mismo ang kauna-unahan na nakarating nga sa finish line. Overall, pati sa age group mo sa 42. Ano ang inyong thoughts sa inyong performance? Sa akin naman po sir, sobrang saya ko po talaga yun sir. Dahil doon nagbunga po talaga yung mga pinaghirapan ko sa pag-ensayo. Actually, mahirap din yung ruta nila sir Doon din isa na hindi ko nakuha yung gusto kong target na time. Dahil sa ruta na more on hills kasi yung ruta na doon sir Challenging talaga yung ruta nila. Kahit sobrang challenging yung ruta nila, ginawa ko pa rin yung makakaya ko na sabi ko na hanggang finish line, hindi ako ayaw. Okay. Si Nea naman, you placed third dun po sa 21 kilograms. Ang oras po ay 1 hour 29 minutes 40 seconds. Dito po sa women's 21 kilograms. At alam natin, ang nag-champion doon, and of course, ang ating SEA Games, SEA Games medalist natin si Christine Aliasgo po bukid doon who cannot join us kasi alam ko medyo nasa bulubundok yung lugar nga ng Bukidnon. Pero what's your thoughts nga pala sa performance? Although nabanggit na ni Sir Alan na medyo may problema talaga o struggle talaga yung ruta pagdating nga sa
competition. Kaya isang malaking challenge na rin para sa iyo yung makarating niya sa finish line. Even though yung, of course, na kung nagiging komplikado nga sa ruta na dinaanan ninyo. Actually, syempre karangan kong makasama si Christine Halasco, yan yung top runner dito. So, actually, overall, yes, medyo mahirap. Syempre, given naman na madilim. So, hindi kasi natin pwedeng sabihin na ang hirap kasi. Oh, kasi hindi natin mapipili talaga yung yung route talaga. So given na yun, so talagang kailangan din natin siguro paghandaan, pag-aralan natin yung yung elevation kung available ba na pwede nating makita. Then prior siguro nung kung may mga uphill sa susunod, so kailangan may hill repeats training tayo. So yung overall sa una kong sa starting line, so muna ako nagpe-pace ako. So habang medyo lumalapit na ako dun sa mga sa mga ibang competitor natin, palapit ako ng palapit, so nalalampasan ko sila. Then hanggang nakakatulong din minsan yung yung mga nakakasabay mo ng mga lalaki kasi kumbaga na-challenge ka sa kanya, may sumasabay kasi minsan yung layo-layo, hindi mo alam. Kasi pwede kang maligaw. Kasi may mga doon may mga kanto, pwede kang biglang mag-left, like yung isa naming kasama, naligaw siya. So sayang, second sana siya, so kapalit siya ni Christine. So dito, kailangan talaga nating paghandaan ang iba't ibang weather, like if mainit, malamig. So, overall, naging maganda naman ang aking performance kahit ano nga sabi ni Arlan. Medyo challenging talaga. Totoo yun. Tapos, syempre, madilim naman. Although, lahat naman dadaanan namin eh. Kumbaga, hindi lang kami. So, iniisip ko na lang na, hindi lang naman ako dito ang dadaan eh. Lahat kami. Kung pagod ako, mas pagod sila. So, yun lang parang iniisip ko para hindi naman ako mas stress sa mga dinadaanan ko. Kumbaga, lahat dadaanan namin yan. Then yung sobrang happy ako kasi nag-third place ako and sa age group ko, naging top 1 ako, 40 to 49. Okay. Anong oras ba yung gun start during that time? Kasi nabanggit mo rin kanina na medyo madilim pa bago kayo tumawid nga ng finish line. Erlan, 4 by nakalimutan ko, sorry, pero parang 4 o'clock ang 21K. Yes po, 4 o'clock po. 4 o'clock ba yun, sir? Yes po, sir. 4 o'clock po nag-start sa amin. Pero Okay, sa alam ko 3:40, 3:30 ata. Medyo puyat pa tayo noon eh. Hindi tayo sanay na 3:30 yung run time, no? Ma'am Nea? dito sa actually dito kasi sa Philippines, early talaga dito. Pero syempre kasi nasa ibang lugar tayo, hindi natin masyadong alam yung mga daan. So medyo nakakapanibago din. Sanay naman din tayo sa ganong oras, pero syempre galing kami sa biyahe din. So may mga ginawa din kami nung Saturday. So medyo pagod din ng konti, but syempre naka-rest naman kami kahit papano. And of course, nung nakita mo na talaga na nagtapos kayo with flying colors, nakapag-podium kayo, and seeing yung mga Pinoys, all 18 runners finishing this race, and of course yung presence ng ating mga Pinoy OFWs, pati na rin yung ibang mga Pinoy runners na hindi sponsored ng 7-Eleven nakilahok din at sumubaybay sa inyong kampanya dito sa Laguna Phuket Marathon. Ano yung siguro memorable thoughts upon seeing the Pinoys na in Thailand na nag-cheer sa inyo all throughout this competition, Sir Arlan? Actually, sir, ang mga staff naman po ng 7-Eleven, sila po bibigay ng suporta sa amin dun sa finish line. Sila po nag-assist sa amin kung anong kailangan namin, yung mga bag namin sa kanila namin iniiwan. Tapos sila din ang nag-aabot ng plug sa amin pagdating namin sa finish line. Doon po sila nakaabang sa amin eh. What about si Miss Dea? Of course, very supportive din yung mga Pinoy OFWs. And of course, yung mga
kasama natin dyan sa 7-Eleven na sumama rin doon sa Phuket. Sobrang thankful kami dun sa Team 7-Eleven, of course dun sa mga Pinoy na nakilahok, nag-cheer doon. Grateful kami doon, sobra. Kasi ang napaka-supportive din talaga ng 7-Eleven. Napuyat sila kasi syempre so yung nag-aasikaso sa amin, sumusuporta para sa whole team. Sobrang salamat. Thank you. Okay. And after nitong competition, nagkaroon kayo ng parang time to bond, to have some communication and have some time to getting to know yung ating mga runners dahil nakapagpasyal kayo sa iba't ibang mga tourist destinations sa Phuket. Napansin ko doon sa mga pictures, pumunta pa kayo doon sa Elephant Sanctuary, tapos nakapagyate kayo kung saan ilabot ninyo yung parang mga bonuses galing sa 7-Eleven, of course through Sir Jun Ang, for the successful campaign and participation natin dito sa Phuket. Siguro, what is your memorable experience na on your spare time after the race, nakapag-spend time kayo kasama ang team na pumunta sa iba't ibang lugar dyan sa Phuket? Si Miss Sir, Nea muna. Ayan, nakakatuwa kasi last time hindi ako masyadong nakapag-band last year sa yung mga naging kasamahan ko. Yung iba kasi hindi nakasama ngayon this year. So nakakatuwa na medyo ako naging malapit na din kasi nahiya ako before. So ngayon lumalapit na ako dun sa mga sa mga baguhan. Then nakikipag-usap ako. Yan nga nakikipag-band. Tapos ayan, ay hindi talaga kasi ako unang lumalapit. So ngayon, kumbaga na-express ko na yung gusto ko. So ayun, naging maging maayos yung parang relationship ko dun sa mga baguhan na nakasama ko ngayon. Okay, si Pareng Arlan, lalo na yung mga veterano at saka mga baguhan, na nagkasama kayo, nakapagpasyal kayo sa iba't ibang mga lugar sa Phuket, lalo na yung Elephant Sanctuary. Naranasan nyo ba na of course nagkaroon kayo ng panahon na makapag-bond kayo, makapag-usap, makapagkwentuhan man lang sa mga members habang nagpapasyal? pag kwan pa lang sir, na-qualify ka pa sa 7-Eleven, panalo ka na eh. Malaking panalo na yun. Kasi makabanding ka sa mga runners na na-qualify din. Doon kayo magbanding sa ibang bansa. Tapos ang saya pa dahil binibigyan talaga kayo ng time ng 7-Eleven pagkatapos ng laro na makapasyal kahit yung mga naka nakakuha na sa kanila eh. Anong tawag nung terinarya ba yan? Nakalagay na kung saan kayo pupunta, kung Itinerary. kaya kayo, opo sir, kaya pag nung nasa kuan pa lang kami noon, nasa Pilipinas pa, ang mindset namin, malaking panalo na yun para sa amin. Kaya yun, thankful ko talaga kami dahil sa 7-Eleven. At least kontento kayo dahil sa mga naipon ninyo, mga gold medals, silver medals, bronze medals. Parang huge win na rin ito for the world delegation at 7-Eleven. And of course, it helps also para sa karamihan ng mga athletes to prepare for different competitions. So, ano bang aasahan natin for the both of you? Ano ba mga competitions na lalaukan this coming year? Especially, it will be a busy next 6 months of the year para dito sa inyo and especially sa Fun Run. And may paalam pa kayo sumali ulit sa 2025 edition ng 7-Eleven? Sir Arlan? Yes po sir, next year ulit kung papalarin ulit. Gusto ko pa rin makasali pa rin sa 7-Eleven. At sa mga parating naman na mga competition namin sir, hindi pa namin alam. Pero ang ginagawa lang namin ngayon, recovery, tapos pag maka-recover na ulit yung katawan namin, back to training naman kami para sa mga biglang parating na mga big event po. Pero sa SEA Games, umaasa ka ba na makapag-qualify nga doon sa Thailand for next year? Yan kasi yung big race for 2025, yung SEA Games. Yes po sir, yun po talaga ang isang pinagandaan namin ngayon sir.
yung SEA Games talaga. Doon lang po talaga kami nakapokus. Bali, itong mga event-event na ito na sinasalihan namin, bali, pang kuha lang namin to sa, kung may nag-improve ba sa amin or anong kulang, doon binibase namin yung kakulangan namin sa training. What about si Nea? May mga balak ba kayong sumali sa iba pa mga fun runs sa inaharap like yung 7-Eleven run sa 2025? And we just learned also that you also qualified for the World Masters Athletics Championships, no? Qualified ka nun, Ma'am Nea? Yes po. Actually, yung mga susunod ko na race sa next week, Gatorade Run. Then yun na nga yung major event ko, World Masters sa Sweden. So 21K, August 24. Then yung next ko is Milo na yun sa Vermosa. So magpapa-qualify ako. And hopefully, ma-qualify then pwede ako maglaro kasi ng final ng Milo Marathon sa CDO. Then of course, syempre paghahandaan ko lalo yung 7-Eleven kasi iba yung dun eh. Kumbaga, very festive yung 7-Eleven. Dito pa lang sa Pilipinas, napaka-supportive. Then pag nag-govern kami to compete, sobra. Grabe yung mga sponsors natin. Say, Motivo, Coca-Cola, 7-Eleven. Sobrang supportive. And So yan, paghahandaan ko yan, 7-Eleven. And of course, malaking tulong nga yung mga competitions na rin para masukat kung ano yung inyong preparedness, yung progress level, and of course, yung recovery na rin para pagandaan nga yung susunod na competition. Lalo na at your age, mukhang hindi ka pa ready na mag-retire at marami ka pang gustong makuha mga goals sa inyong buhay na pagiging atleta. Lalo na sa inyo dahil of course nandun ka na sa peak ng inyong career, Ma'am Nea. Yes, actually natutuwa ako kasi ngayon nakukuha ko pa din yung mga best time ko. So syempre, ini-aim ko pa rin na sa mga susunod ko na mga competition, makuha ko pa talaga yung pinaka ko, best ko pa. Kasi ngayon nakikita ko meron pa akong kumbaga hindi ko sinasabing hanggang dito na ako, hindi. Positive ako lagi. Makukuha ko pa talaga yung mas magandang time. So may mga pagkakataon niya na kailangang ibuos yung reserva mong lakas and of course ma-achieve ninyo yung target time para nga dito sa mga competitions na inyong kakaarapin o paglalabanan na sa mga susunod na competition. And we're hoping for the both of you and especially yung iba pang mga runners na sana ma-produce nila yung magandang results sa panibagong competition. And again, congratulations on the successful participation natin ng Team 7-Eleven sa Phuket Laguna Marathon. Akala ko nga Laguna yung venue. Phuket pala yun. Pero sa unang tingin, akala ko sa Nasa Laguna. Laguna lang kami. Kaya nga parang katumbas lang yan yung sa Laguna, yung mga pasyalan doon sa Phuket. Alam natin, Laguna de Bay, pag San Alphonse. Pero more on water talaga yung Phuket. Lalo na, ganda ng mga places niya to visit niya doon sa kanilang bansa. So anyway, before we go, we wanted to have some few words, final words sa ating mga taga-subaybay sa Sports Corner. And of course, we want to greet all those na sumuporta sa inyong kampanya dyan sa Laguna Phuket Marathon. Most especially, ang pinaka-main sponsor po ng lahat is 7-Eleven Philippines. Sa Arlan, ikaw muna. Ako po ay nagpapasalamat po talaga sa 7-Eleven. At sa sponsor ng 7-Eleven, sana palagi nating suportahan ng 7-Eleven dahil marami pa silang mga atletang matulungan, mabigyan ng opportunity na makapaglaro sa ibang bansa. At sa lahat po ng mga nanonood dito, at sa lahat din ng mga sumusuporta sa amin, maraming salamat po sa inyong lahat. At good evening. And of course, yung Patapa, sir. Patapa. Actually, especially sa coach po namin na si Coach Eduardo Binavista at si Coach Cristabel at sa Patapa at POC po. Maraming salamat po. Thank you so much, Sir Arlan. And lastly, Ma'am Lea, you want to say something? You want to thank all those na sumuporta sa inyo? Lalo na, ang dami yung freebies
para dito sa 7-Eleven, courtesy of our generous sponsors, please. Syempre, gusto ko sa lahat ng mga nanonood, so sa mga aspiring runners natin, so una-una, know your goal kasi doon kayo mag-start. And kailangan maging consistent kayo. Then syempre, nagpapasalamat ako sa 7-Eleven kasi consistent sila na magpa-race, magpadala ng mga atleta sa ibang bansa to compete. And of course, grabe, yung natin sponsor, si Motivo, si Coca-Cola, of course, the whole is 7-Eleven. Sobrang salamat, napaka-generous lang. Thank you so much. And personally, ang inyong mga pasasalamat nyo? Mga personal na appreciation din apart from 7-Eleven. Syempre, nagpapasalamat ko sa lahat ng sumuporta. So, hindi ko alam kung sino sila, pero syempre, may mga nagbe-message sa atin sa Facebook na hindi naman natin kilala or mga friends. Sobrang, salamat ng marami. Thank you. Okay, so thank you so much, Sir Arlan, Ma'am Nea, for joining us. Thumbs up po tayo para sa ating picture. 1, 2, 3. Okay, so salamat po sa inyong dalawa. Ay, buti na lang may effects niya si Ma'am Dea. And we look forward for more interviews, more success to come sa iba't ibang mga competitions, and rest assured, ang suporta ng Sports Corner PH ay nanatili para sa inyo upang mabigyan kayo ng avenue, exposure sa inyong mga sasalihan ninyo mga competitions, and of course, more wins to come. Bye! Salamat po and God bless. Thank you, Thank sir. you. Thank you po.